Lumagpas sa runway ang isang eroplano ng Cebu Pacific matapos yung lumapag sa lungsod ng Davao kagabi. Kanselado tuloy ang mga biyahe ng mga eroplano papaalis at papunta sa naturang lungsod. Mula sa Davao City, nakatutok live si Tek Ocampo ng GMA Davao. Tek. Yes, Mike, hanggang sa mga oras na ito, nanatili pa rin suspendido ang operasyon ng Davao International Airport dahil nga sa eroplano ng Cebu Pacific na hanggang ngayon ay nasa runway na nakabara sa runway. Nabalot na matinding takot ang mga pasahero ng Cebu Pacific Flight 5J971 matapos mag-overshoot o lumampas ang eroplano sa runway 23 ng Davao International Airport na maglanding ito roon pasado alas 7 kagabi. Kwento ng isang pasahero, maulan daw noon. Bigla umano niyang naramdamang tila nawala ng kontrol ang eroplano. At ilang segundo pa, sumadsad na sa kanang bahagi ng runway. I can feel the heat. Good enough, it is raining hard that it did not explode. But the left engine on my left side is total wreck. When I was the first one who jumped from the chute. Mabuti wala namang nasaktan sa mahigit 100 pasahero, pero reklamo ng ilan. Baba na namo sa eroplano. Wala gyoy, wa pay sakyanan. Nangabasa pa mi ang first batch nga nakagawas. Tapos isa lang ka sakyanan, mga pila pa ka minuto ay hanabot ang ubang sakyanan. I don't know kung nabay additional sakyanan. Ang ni-rescue sa amuha L3 ra. Ang naabot is just a fire truck. Huli na naabot ang ambulance. Sabi ng pamunuan ng Cebu Pacific, inasikaso naman nila ang pangangailangan ng mga apektadong pasahero. Pero dahil sa nangyari, 20 round-trip flights ng Cebu Pacific sa Maynila at Davao ang na-divert sa General Santos International Airport. Nakansela naman ang biyahe ng Philippine Airlines at Just Air mula at papuntang Davao. Kanina nang nangyari yun, wala man lamang kahit anong announcement, kahit anong news sa amin o pasabi kung ano nangyayari na. Nakaharang pa rin sa runway 23 ng Davao International Airport ang eroplano. Sabi ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, sisikapin nilang may balik sa normal ang operasyon sa paliparan. Inaasahang maaalis ang eroplano sa runway bago mag-alas 8 ngayong gabi. Pinagulaanan naman ng CAAP na nag-brownout at nawala ng ilaw ang runway kasabay ng paglapag ng eroplano. Dumating na rin ang investigating team ng Cebu Pacific para matukoy ang dahilan ng insidente. Wala naman may gusto dyan, disgrasya yan eh. Even the pilots hindi man gusto ma-disgrasya yan. It's, masabi natin yan, it's a human factor. Nangako naman ang pamunuan ng Cebu Pacific na patuloy na iimbestiga ng sanhi ng insidente. At patuloy daw nilang pagtutuunan ng pansin ang mga naantalang biyahe. Reaccommodation ng mga na-affect po na pasahero. Naglagay po tayo ng extra flights. Pagdating po sa Gensan, nagpo-provide po tayo ng shuttle, no, na libre. Kami po, ang Cebu Pacific po ang nagpo-provide para dalhin sila sa Davao. Yes, Mike, yung kuha na yan ngayon dyan yan sa Davao International Airport kung saan nananatili pa rin sa runway ang Cebu Pacific Flight 5J971 at sinisikap na may alis ito sa runway ngayong alas 8 ng gabi. Pero ayon sa ating mga kasama, mga kapuso natin sa area on the ground, na mukhang malabo ata na maalis ito ngayong alas 8. Pero umaasa pa rin, lalo na mga pasahero, na maalis ang eroplano ng alas 8 ng gabi. Marami pa rin mga pasahero dyan ng Cebu Pacific ang stranded sa Davao International Airport at hinihintay na lang nila ang shuttle bus na magdadala sa kanila sa General Santos City para dun sila sasakay ng eroplano kung saan ang kanilang destination. Mike? Maraming salamat, Tek Ocampo, GMA Davao.